to. Makumbinsi kaya kayo? Mga pangkaraniwang larawan lamang sa unang tingin. Pero kapag iyong maiging pagmasdan, hindi ka pala nag-iisa. Sadyang nakakilabot ang koleksyon ng mga litrato ng radio announcer na si Ray Sibayan. Ang mga larawan daw kasi nito, naglalaman ng mga multo. Since childhood may experiences na ako, yung nakakaramdam ka, hindi mo may paliwanag. Tatanong ko, wala na akong paliwanag. So, yun ang nagtulak sa akin para mag-research tungkol dito. So, sabi ko sa sarili ko, siguro naman, pamagitan ng experience na yan, experience ng iba, magpapakita rin sila sa mga litrato, sa mga camera, yan, sa videos, gano'n. Samot-sari ang mga larawan sa koleksyon ni Ray. Pero karamihan sa kanila, madalas maging usap-usapan sa mga email at forum sa internet. Yung iba, sinasubmit sa akin, kasi na-expose na ako sa ganito. Biglang papadala sa akin sa email, or biglang na darating dito, or ito, meron akong picture ng ganito, meron kami video ng ganito. Kaya kinakompile ko na rin yan. At saka nilalagay ko na rin sa aking website. Isa sa mga ito ay ang larawan ng isang grupo ng mga babae. Alas 2 ng madaling araw daw nang kinunan ng litratong ito mula sa isang gusali. Pero sa bandang kanan, isang batang lalaki ang aksidenteng nahagip ng kamera. Wala ring makapagpaliwanag sa larawang ito na kuha sa isang ospital sa Maynila. Kuha raw ito ng mga nurse sa 3rd floor ng gusali. Pero pansinin ng isang babae sa bintana ng larawan. Wala ring nagmamasid sa kanilang ginagawa. Paano kaya siya napadpad sa bintanang yan? Gayong nasa 3rd floor sila. Para kay Ray, hindi lang basta katanungan ang dala ng mga larawang ito. Paniwala niya na may mensahe raw na nais ipahatid ang mga ito. Sa akin naman is to help. Usually yung experience na to. Because they themselves, they need help. Hindi rin naiiba ang karanasan ni Paolo Boiser. Meron din daw siyang isang nakapangingilabot na litrato na nakuna ng kanyang cellphone camera. Una, noong nandun pa ako, hindi ko pa siya napapansin. While I was driving home, ayun lang napansin ko na, ang sabi ko parang merong spooky stuff doon nga sa picture. Parang merong isang bata. I'm wondering kasi sa school wala namang bata kasi nga diba college siya. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino ang batang babae yon na nakapwesto sa kanyang likod. Ang litratong ito naman ay kuha ni Nika Acosta pagkatapos niyang dumalo sa isang wedding reception. Naisipan daw niyang magpakuha ng picture kasama ang kanyang kapatid at pinsan. Pero imbes na tatlo lang sila sa picture, tila may isang nakasingit at nagpakuha. Pagka-zoom ko, sabi ko, shucks, bakit parang may mata dito? So, binaba ako. Nung pagkababa, ayun nga, so nakita ko yung face niyan. Hindi maubos maisip ni Nika kung paano naging 4 ang tao sa litrato. Kung makikita niyo yung picture, yung likod kasi namin is wall na. So, if ever, kunyari, may dumaan or may nakisama, may nakisali sa picture, may-feel ko. Tulad din ni Nika, hindi rin inaasahan ni Frances ang ekstrang bisita sa kanilang litrato. May tila nakidungaw umano sa camera nung magpa-picture sila sa burol ng isang kamag-anak. Picture taking kami. So, nung kinuha ko sila kasi for the voice mga bata. O, kami naman tita. O, sige, go. Tapos pinakompress ko talaga sila. So, yung mga 5 lang sila, yung mga bata na kasi yung space talaga maliit lang. So, pinakit ko pa yung isang bata. Pero kung inano ko, tinignan ko, at parang merong ibang bata. Bukod sa 5 pamangkin ni Frances, may 2 bata pang kasali sa litrato na hindi niya kilala. Hindi raw niya nakita ang mga ito habang kumukuha siya ng litrato. Pero may suspecha raw siya kung sino ang mga batang iyon. Actually, sinabi ng isang paranormal na namatay sa sunog. Nandito pa lang kami sa gate nitong chapel na to. Papasok pa lang kami, sabi niya, nandyan yung 2 batang namatay sa sunog yon. Pinakita namin doon sa caretaker nito
litrato, hindi raw ito ang mga anak niya. Hindi talaga. Ano, kasi malaki na siya eh, yung girl. Baby pa yung babae ko. Saka yung boy, hindi rin siya. Di madaling ipaliwanag ang ganitong mga misteryo. Lalo na sa panahon ngayon ng mga digital imaging at photo processing. Kaya minabuti namin kunin ang opinyon ni Marco Abisanes, isang photo expert. Ayon kay Marco, totoong may klase raw ng photography na maaaring makakuha ng mga kakaibang imahe. Like yung may tinatawag sa film na direct photography, nagagawa yan. Mas sensitive kasi yung film. Sa digital naman, nagagawa din namin. May tinatanggal lang kami ng infrared filter. Pwede mo makuha yung mga yung hindi nakikita ng mata ng tao. Kasi mas sensitive siya. Ipinasuri namin kay Marco ang larawan na kinuna ni Frances para malaman kung totoo nga ba ito o isang camera check lang. Pero maging si Marco, tila walang maibigay na malinaw na paliwanag sa imaheng nasa litrato. Normal naman lahat eh. Oh. So, mukhang malabo na inedit siya. Pero ayaw namang tuluyang bumigay ni Marco sa kababalaghan. Dahil daw sa maunlad na teknolohiya ngayon, kahit ano, posible. So, ang technology nakakatulong siya sa pag-capture ng mga multo, pero at the same time, nakakapandoko rin siya ng mga tao. Oo. Kasi yun yung problema sa mga tao. Kung ano yung makita nila, yun yung papaniwalaan nila. Totoo nga ba o hindi ang mga di umano'y multong laman ng mga misteryong litrato? Kayo na po ang musika. Sadyang marami pa rin kasi mga bagay dito sa mundo na di madaling maipaliwanag at mapipilitan na lamang tayong iwan sa pagtataka. Bakit puso?